Rolling in 3, 2, 1. Nananaig man ang ingay na naririnig sa labas, dito mo maririnig ang mga boses na gustong may makadinig na matapang at malakas. Ang podcast para sa mga modernong isyong kailangan kilalanin at pag-usapan. Para sa bawat Pilipinong nais ding lumaban. Ang podcast na meron kang kasama, kasangga at kalinga, ito ang Podkalinga. Ito ang Podkalinga. Magandang araw sa inyong lahat at malugod kong tinatanggap kayo sa unang episode ng ating podcast na Podkalinga, pag-asa at pakikibaka laban sa HIV. Ngayon, ang temang ating tatalakayin ay ang pangkasalukuyang pag-usad at paglaganap ng HIV sa Pilipinas. Ako si Kimi, isang mag-aaral sa De La Salle University, ang inyong facilitator para sa araw na ito. At kasama natin ngayon ang kapwa kong mga estudyanteng magbibigay liwanag sa mga usapin tungkol sa HIV sa Pilipinas. Hi everyone, ako si Ram at ako ay nagagalak na makasama sa pagtalakay na ito tungkol sa isang napaka-importanteng issue na patuloy na bumabagabag sa ating bansa. Hi, ako naman si Gab. At bilang isang estudyante na nagbabalak pumasok sa medisina, napakalaga para sa akin na mas palawakin pa ang kaalaman ng mga tao tungkol sa HIV. Hello sa inyo, ako si Nirvana at tulad ninyo, nais ko rin magbigay ng boses sa mga issue at hamon na hinaharap ng ating mga kababayan na may HIV. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing aspeto ng pagsiklab ng HIV sa Pilipinas. Pero bago tayo pumunta dyan, atin munang sagutin ang tanong na gustong masagot ng karamihan. Ano nga ba ang HIV? So, ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay isang nakahahawang sakit na nakakaapekto sa immune system ng tao. Sa kalaunan, ito ay nagiging sanhi ng kondisyon tinatawag na AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome na nagdudulot ng pagbagsak ng ating resistensya laban sa iba't ibang uri ng sakit. Alam niyo ba kung paano ito napapasa? Bilang pre-med students, syempre dapat alam natin yan. Ang HIV ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng mga bodily fluids tulad ng dugot, damot at iba pa. Ang mga pangunahing paraan ng pagkalat nito ay sa pakikipagtalik sa isang taong may HIV o sa paggamit ng contaminated needles o gamit pang injection. Totoo, at sa kasamang palad, ang maling impormasyon tungkol sa mga paraan ng pagkalat ng HIV ay nagpapalakas ng stigma at diskriminasyon laban sa mga taong may HIV. Maraming mga taong nagiging biktima ng diskriminasyon dahil sa kawalan ng kaalaman tungkol sa tunay na kalagayan ng HIV at ang paraan ng paglaganap nito. Ang lungkot talaga ng sitwasyon, no? Tingnan naman natin kung paano naiiba ang sitwasyon ng ating bansa mula sa pandaigdigang trend. Ram, pwede mo bang ipaliwanag kung gaano kakritikal ang sitwasyon ng HIV sa Pilipinas? Sure thing, Kimi. Ayon sa nabasa kong datos mula sa World Health Organization, maaaring makita natin ang pagbaba sa bilang ng mga kaso ng HIV sa buong mundo. Ngunit, kabaligtaran ang nangyayari sa Pilipinas kung saan patuloy na tumataas ang bilang ng mga bagong kaso, kung kaya't isang alalahanin na dapat pagtuunan ng pansin. Totoo yan, Ram. Ang problema kasi sa atin, ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagtaas ng kaso ng HIV sa Pilipinas ay ang mga hindi pagkakaintindihan at hindi pagkakalam ng mga tao tungkol sa HIV at kung paano ito maiiwasan. Kaya't mahalaga ang ating edukasyon at pagpapalawak ng kamalayan tungkol dito. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ating short interviews na naglalaman ng kaalaman ng publiko sa issue ng HIV. Can you share your general awareness of the current state of the HIV epidemic in the Philippines? I think I'm not really updated with recent news, like the ones from this year, but I do know that the Philippines went from a pretty low prevalence country to, a country with rapidly rising cases, especially in the last decade. That's pretty much all I really know about the statistics of it. But I do know that in terms of response, a lot of people and government agencies as well are trying to really address this, to try to help people understand what HIV is and to really break the stigma. And we see this a lot in a lot of multimedia platforms, actually. We see this on TV, we see this in the cinema, we see this online on social media, and so that's pretty much where I receive my information from. I would say I am not that up to date when it comes to news about HIV epidemic in the Philippines. All that I am aware of is that there are growing cases of HIV patients. And I read in one news article that new HIV patients are being diagnosed for every 1.5 hours. And that is really alarming. How familiar are you with the Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998 or RA 8504? I would say I have pretty basic knowledge on this. What I do know is that it entails launching a lot of educational and information campaigns regarding the disease and
treatment, prevention, and care or support that we can do for those who are diagnosed. And I also believe it has something to do with strengthening the monitoring system, so testing and collecting, the cases all throughout the country, if I'm not mistaken. And that's pretty much all I know about it, actually. As I mentioned earlier, I am not that knowledgeable when it comes to this topic, but I am familiar with the Philippine AIDS Prevention and Control Act and their objective of establishing programs about advocating AIDS or having monitoring systems, but I don't think I heard of them in our community specifically. I haven't been hearing any of their programs being implemented in our community. Have you observed any changes in the prevalence of HIV cases in your field or community in recent years? Like I said earlier, I'm not too updated with the numbers specifically. I just know that it has been increasing. The general trend has been, an upward trend. But what I do notice is that there's been a lot of nonprofits and private efforts that really emerged to respond to this crisis, which leads me to believe that, it's becoming an increasing concern on the national level, especially when it comes to health. There are changes in the prevalence of HIV cases, but it's rather negative because, as I said earlier, there are growing cases of HIV patients in the Philippines. And in our community, I have been hearing a lot of people being diagnosed with HIV. And what's worse is that they could not afford any treatment or they could not go to hospitals because they can't afford it. And I don't think that has been solved by the government. So I think there have been changes in the prevalence of HIV cases in a way that there are growing cases, but there haven't been any change when it comes to solving this matter or providing treatment to the people with HIV. Magandang na-interview natin sila, no? Ngayon, alam na natin firsthand kung hanggang saan ba yung alam ng publiko about sa HIV. Sabi nga ng dalawa sa ating mga na-interview, sila ay hindi raw gaanong updated sa mga balita tungkol sa HIV sa kasalukuyang panahon. At kahit na alam nila kung ano ang HIV at mga implikasyon nito, karamihan sa mga ordinaryong mamamayan ay mayroon lamang surface level na idea sa sakit na to. Ano sa tingin nyo yung nagdudulot ng kawalan ng awareness ng mga tao sa HIV? Yan na nga, dahil konti lang o kadalasang bias ang nalalaman ng pangkaraniwang tao sa HIV, nagkakos ito ng pagkakaroon ng stigma at diskriminasyon sa mga taong may HIV. Ang stigma na ito ang nagiging hadlang sa pag-access ng mga tao sa tamang serbisyo at suporta ng kailangan nila. Tama ka dyan, Kimi. Nabanggit din ito sa ating interviews na madalas, tinitignan ng mga tao ang mga HIV positives bilang marumi o bading o prostitutes. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanila. At dahil natatakot silang ma-expose, hindi na rin sila nagpapatas or treatment dahil sa palagay nila ay mag-iiba ang tingin ng mga tao sa kanila. Oo nga. Pero sa katotohanan, ang HIV naman ay hindi napapasa sa normal na pakikisalamuha ng mga taong infected nito. Gaya ng sinabi kanina, kinakailangan na magkaroon ng direktang pagpapasa ng bodily fluids, diba? Oo, kaya hindi talaga nararapat na iwasan o parang isiklude sa lipunan ang mga may HIV dahil tulad natin, gusto lang naman din nilang mamuhay ng normal. Napaka-conservative kasi ng view ng mga Pilipino, ginagawang tabu ang mga ganitong usapin. Kung kaya't konti o madalas mali-mali ang impormasyong alam ng mga tao. Napakahalaga ng mga punto na ibinahagi nyo dahil talaga nitong linalahad ang sitwasyon ng HIV sa atin ngayon. Pero bago pa tayo magpatuloy, tayo muna ay magbalik tanaw at talakayin ang kasaysayan ng HIV sa Pilipinas. Gab, alam mo ba kung kailan ito nagsimulang lumaganap sa Pilipinas? Base sa aking nabasa, naitala ang unang kaso ng HIV sa Pilipinas noong 1985 at simula noon, unti-unti na itong lumala. Isa sa mga pangunahing ugat nito ay ang sistema ng patriarka at kahirapan na nag-uugnay sa trabaho ng mga hospitality women sa mga military bases sa Pilipinas. Hospitality women, parang bago lang sa akin yan ah. Ano ang ginagawa nila at bakit ito nag-cause ng malalang paglaganap ng HIV noon? Ganito yan, Ram. Ang mga hospitality women na ito ay bahagi ng lisensyadong prostitutes
na naglilingkod sa mga pangangailangan ng mga Amerikanong sundalo para sa kanilang libangan noon. So parang unang napasa ito mula sa mga Amerikanong militar sa mga prostitutes sa ating bansa. So may implikasyon din dito ang kahirapan dahil kahit na malaki ang risk para sa mga hospitality women na ito sa panganib ng HIV noon, hindi rin nila maiwan ang kanilang trabaho dahil gusto lang naman nilang masustain yung kanilang mga pangangailangan sa buhay, di ba? Tama, ang mga kondisyon sa trabaho, kahirapan, at ang kawalan ng tamang impormasyon at suporta ang nagpapaalala sa suliranin ng HIV sa ating bansa. Kaya't napakahalaga na magkaroon tayo ng hakbang upang labanan ito. Pero paano? Malaki ang papel ng pamahalaan at batas sa pagtugon sa isyu ng HIV sa Pilipinas. Ang Philippine AIDS Prevention and Control Act na na-establish noong 1998 ang pangunahing batas na naglalayong sugpuin ng HIV sa ating bansa. Ngunit, ang tanong, nagagawa ba ng ating gobyerno at ng batas na ito ang kanilang tungkulin? Iyan ang ating sasagutin sa susunod na episode, na kung saan atin nang tatalakayin ang mga solusyon at hakbang sa pagsugpo ng HIV sa ating bansa. Hanggang sa muli, ako ulit si Kimi at maraming salamat sa pakikinig.